Yan, power morning po sa lahat. Today po, welcome po sa ating training, ang aralin ng sample computation para sa mga project ni Apex Homes. Yan, sa Tarlac meron tayo si Brentwood Residences, sa Pampanga naman sila Fillmore, Charleston, yan. Meron tayong iba-ibang project ni Apex Homes. Even sa Bataan, meron din po tayo. Yan, bali ang una na po natin gagawin, yan, try ko lang po mag-share screen. Ah, Hahanapin lamang po natin yung Google Drive. Pwede tayong pumunta dito sa Mapilas app. Yan, gamit dito yung agent panel. Punta tayo sa agent panel and then my developers directory. Yan. Hanapin lang natin. Let's say ang hanapin natin po ang mga project natin sa Tarlac. Let's say select province, Tarlac tayo na Tarlac. And then filter po natin. Yan. So, ang developer natin si Apex Homes. Apex Homes. Nasaan na siya? Ito. Yan. Filter natin. Ayan. So, lumitaw na si Brentwood. Sasampulan po natin si Brentwood Residences yan. Then, click lamang po natin itong view. Yan. Para makadiretso na tayo sa Google Drive. Yan. Mahalaga po na latest lagi po ang price list na pinopost natin kasi po pwede tayo mareklamo ng ibang realty kasi let's say ang ginawa reservation is 6,000 pero ginawa natin 1,999, parang misleading po siya at parang mimimislead po natin yung mga buyer din po natin. Kaya mahalaga yung mga old promos, i-delete po natin at palitan natin ng mga bagong price list. Yan, titingnan natin dito sa Google Drive itong price list. Check lang natin yan. Bubuksan po natin yan. Let's say si BRC1. Yan. Bali mahalaga po ang gagawin yung sample computation lagi, yung mga available dun sa ah, inventory po natin, yung mga available inventory. Makikita po natin yung inventory dun sa Apex app po natin yan. Bubuksan natin yan. And then, kapag nag-open na siya, pipili tayo ngayon ng black and lot na available yan. Medyo maliit siya. Natatry ko muna siyang i-download para at least maano natin siya, ma-zoom natin siya yan. Ayun, nag-download na siya. Try ko na siyang i-open muna. Yan. Let's say ang available natin doon sa latest inventory po natin, hindi po ibig sabihin na nandito lahat yan, available po yan. No? Makikita natin yan doon sa mismong Apex Homes app po natin. Nandun yung mga latest inventory. Let's say ito yung napili natin to si Block 14, Lot 29 yan. Medyo nakikita na po ba natin? Ito siya. Yan, ito si Block 14, Lot 29. Yan, medyo malinaw na po, no? Ito siya, Block 14, Lot Brentwood Residences. Ang gagawin lamang po natin, gagawa lang tayo, let's say, pwede kayong kumuha ng notebook or dito sa computer, gagamit na lang ako ng notepad. Yan, bali, gagawin natin, ah, new tayo. Susulat ko lang dyan, let's say, ang project natin, Brentwood. Dito tayo banda. Igitna ko lang siya, no? Para delete ko lang to. Para hindi siya nakakalito. Yan, dito, si Brentwood Residences. Sulat nyo lamang po sa inyong mga papel. Pwede po yan sa notebook. And then yung black na napili ko.
Let's say, i-base po natin yan dun sa latest inventory, Block 14 Lot 29. Then, ang unang mong hahanapin yung total contract price. Yan. Nasaan ba yung total contract price? Ilipat ko lang yan. Dito tayo banda. Hahanapin lamang po natin dito sa price list yung ito yung TCP na tinatawag natin. Yan. Ang TCP, yan yung total contract price. Bali, lalagay ko lang dyan is 1,118. Yan. 1,118,000. Then, itong rest fee na tinatawag, ito. Reservation po yan. Reservation fee yan. Sulat ko na rin yan. Kaya minsan nag-iiba po yan. Minsan naka-promo sila ng 1,999. Then, o kaya naman 6,000 yan, yung mga inner unit. 6,000 yan. Then, ang loanable amount daw is loanable, loanable amount. Ito yung ilo-loan niya kay Pag-ibig po. Ang ilo-loan daw niya is 1,112 yan. Siguro lagyan natin ng peso sign para hindi po malito yung buyer natin. Then yung equity natin, sa ngayon naka-zero siya. Oh. Ibig sabihin naka-promo po yan, naka-zero equity siya. So diretso na yan sa loanable amount or sa Pag-ibig. After niya makabayad ng reservation, dediretso na tayo sa processing ng documents para sa Pag-ibig financing po. Antay na lang niya ma-approve yan. Magsasubmit lang siya ng complete requirements and then ma-approve na siya. Yan. So wala siyang equity. Kapag yung may equity, pwede po yun, lalagay nyo lang yan. Yung equity or yung tinatawag natin down payment. Dito naman sa HDMF amort na tinatawag yan, yung nakalagay siya dyan. Oh. Ito yan. Ibig sabihin yan, sa Pag-ibig financing, yan yung nakalagay yan, yun yung 30 years. Yan. Susulat nyo yan. 30 years po yan. Nasa 7,268.38. Yan yung ano na natin, ibibigay na natin sa client. Ito na yung sample computation na ibibigay natin. At the same time, meron siyang nakalagay dito, yan. Ang required salary daw is nasa 766.80. Usually ano lang po yan, nakukuha lang yan sa, try natin. Di-divide lang natin ng 0.35 yan. Yun yung required salary natin. Ah, dito, higit na natin, no? Yung amortization, i-divide mo lang siya ng 0.35. 7,268.38 divide natin ng 0.35. Ayun siya, oh. 20,766.8. Ibig sabihin, ito yung kailangan nating salary para ma-approve po yung client. Yan. Then yung status niya, yung project status natin, ready for takeout anytime. Ibig sabihin yan, RFO na po yung unit natin. So, ganun lamang po. Bali, gagawan tayo ng gagawa lang tayo ng ganyang sample computation po. Yan. Kapag para makuha niyo naman yung 20 years or 10 years na gusto nyo, gagamit lang tayo ng mortgage calculator. 20 years. Yan, wait lang no. Ang gagawin ko, mag-share ako ng screen gamit ang aking cellphone kasi nandun yung ano ko, cellphone. Yan, wait lang Share screen.
Yan, baling gagawin natin, pupunta lang tayo dito download nyo lamang po itong mortgage calculator. Ito yung Cars Mortgage Calculator. Yan. Yan. And then ilalagay nyo lang yung loanable amount dito. Dito yan, sa taas. Wait no, ulitin ko lang. No. Dito sa property value, ilagay nyo lamang po yung loanable amount. Yan. Magkano yung loanable amount natin kanina? Ito siya, no? Ah, 1112. Yan, 11 2 0 0 0. Yan, enter. Yan, bali, nalalagay nyo lang siya ng interest rate na 6.25. Kasi ito yung current rate natin ngayon sa Pag-ibig Financing eh. Yan, and then yung years, bali yung gagamitin nating years kasi kinukuha natin 20 years. 20. Yan. Yan yung pinaka nakuha nating monthly amortization yan, yung 8127.92 na wala pa yung MRI and fire insurance po. Yan yung nakuha natin. Kapag inad natin yun, medyo tataas pa po siya ng konti. Yung kapag inad nating MRI plus fire insurance po. Yun lamang po. At ida-download natin ang kailangan lang nating alamin, yung Google Drive, itong mortgage calculator, and then yung latest inventory po dapat meron tayo. Hanapin natin po yun makukuha po natin yung latest inventory dun sa Epic Homes app po natin. Yan. Bali dito niyan, lalagay na po natin siya dito. Sa computation natin yung nakuha nating sagot. 8 1 ay wait lang. 8127.92. Yan, ganyan lamang po yung gagawin po natin. Then kapag gusto nyo pang ituloy yan ulit sa 10 years o ganyan, 15 years, base po sa edad ng client natin at sa kanyang salary. Diyan po nakadepende po yan. Yun lamang po, itry po natin at para latest po lagi ang mga computation natin, mag-base tayo dun sa Google Drive. Huwag lamang po tayo mag-base dun sa mga minsan sinesend nila or yung mga dati nating files. Lagi po tayong mag-base. Lagi po tayong mag-base dun sa Google Drive. Yan. Lagi po tayong mag-base dun sa Google Drive. Alamin po natin yung link po na yon, and then i-click po natin, check natin yung mga price list para makapag-generate tayo ng tamang price list po. Yun lamang po. Maraming maraming salamat.